Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kaibigan. Kabilis ng araw, midweek na ngayon. At syempre, samahan niyo ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At sa ngalan po ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. Para naman po yan sa isang oras na balitaan dito pa rin sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Ngayon nga po ay araw ng Miyerkules, February 28, 2024 at sa oras na alas 5:05 ng umaga, narito na ang ating headlines. Arangkada Balita. BBBM biyaheng Australia ngayong araw na ito. Arangkada Balita. Halaga ng pinsala dulot ng El Nino lumobo na sa mahigit 800 milyong piso. Arangkada Balita. Presyo ng kada kilo ng baboy sa mga pamilihan sumirit. Arangkada Balita. At para sa balita sa ibayong dagat, health emergency idineklara sa Peru bunsod ng tumataas na kaso ng dengue. Arangkada Balita. Sa balitang mambalakasan, Filipino tennis star Alex Ayala umabante sa WTA World Rankings. Arangkada Balita. At para sa balitang showbiz, Annabel Rama may pasabog ngayong araw. Arangkada Balita. Sa ating namang viral news, eto na nga, world's tallest man at world's shortest woman muling nagkita. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Magandang umaga po muli ng Miyerkules sa inyong lahat at narito na ang detalye ng ating mga balita. Nakatakdang bumiyahe si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw at sa susunod na linggo. Sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Ambassador Maria Teresita Daza. Ito'y para magsalita sa Australian Parliament kasama ang 16 pang heads of state. Si Pangulong Marcos ang kauna-unahang Pilipinong presidente na magsasalita sa Australian Parliament. Ang pagbisita ng Pangulo ay bilang guest of government visit o maituturing na ring state visit sa bisa ng imbitasyon ni Canberra Governor General David Hurley. Magkakaroon din ang Pangulo ng hiwalay na pulong sa matataas na opisyal ng Australia. Kabilang si Hurley at Prime Minister Anthony Albanese kung saan inaasahang pag-uusapan ang may kinalaman sa kalakalan at pamumuhunan, defense and security, people-to-people exchanges, multilateral cooperation at regional issues. Babalik sa bansa ang Pangulo sa February 29 o bukas din at muling babiyahe sa Australia, particular sa Melbourne sa March 4 hanggang 6 para naman daluhan ang 50th anniversary ng ASEAN-Australia Dialogue Partnership. Tinatayang aabot sa higit 400,000 Pinoys ang nasa Australia. Arangkada Balita. At kaugnay niyo mga kaibigan ha, antabayanan niyo po ang coverage ng DWIZ, hindi ng Aliw Channel 23. Ang pagbalik sa Australia next week po nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po syempre ang ating Patrol 13, Gilbert Perdes.
Arangkada Balita! Samantala, sumampa na sa 810 million pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, pinakamalaking halaga ng pinsala ang naitala sa Western Visayas, sinundan ng Mimaropa, Calabarzon at Zamboanga Region. Mahigit 13,000 magsasaka at mangingisda ang apektado, habang mahigit 12,000 ektarya ng taniman ang lubhang na pinsala. Kaugnay nito, nabatid na nagkakaroon na rin ng kakulangan sa supply ng tubig sa 6 na barangay ng Himamaylan, Negros Occidental simula pa noong Disyembre ng nakaraang taon. Arangkada Balita! Umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa dalawang bayan sa Oriental Mindoro. Ito naman ang inanunsyo ng Department of Agriculture kung saan apektado nito ang 1,300 hektarya ng palay at sibuyas. Sa Bulalakaw, ayon sa mga residente, ito na raw ang pinakamatinding tagtuyot na kanilang naranasan. Ipinabatid naman ng mga magsasaka sa nabanggit na lalawigan na kahit pa gumamit sila ng water pump, wala silang nakukuhang tubig, hindi tulad ng mga nakalipas na panahon ng tag-init. Sa Mansalay, wala nang kinita dahil sa matinding tagtuyot at umabot na rin sa 14 na barangay ang apektado ng El Nino. Arangkada Balita! 51 lalawigan na sa bansa ang apektado ng El Nino. Sa huling datos ng Pag-asa, 10 lalawigan ang nakararanas ng dry condition, 17 ang nakararanas ng dry spell, habang 24 na lalawigan na ang tinamaan ng drought o labis na tagtuyot. Nabatid na karamihan sa mga apektadong lalawigan ay mula sa Northern at Central Luzon. Kasunod nito, sinabi rin ng Weather Bureau na wala pang inaasahang papasok na bagyo sa bansa sa susunod na 2 linggo at mananatiling mababa sa normal level ang rainfall condition sa National Capital Region hanggang sa susunod na buwan. Arangkada Balita! Unti-unti nang hihina ang El Nino phenomenon. Ito naman ang inanunsyo ng Pag-asa matapos maabot ng El Nino ang tinatawag na peak nito. Ayon kay Annalisa Solis, Officer in Charge ng Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division, makakaranas na ang bansa ng mature o matinding El Nino. Kaya naman, nakaranas na ang bansa, kaya naman naabot na ang rurok ng nabanggit na panahon. Gayunman, iniulat ni OIC Solis na kapag humihina ang El Nino, doon pa lamang mararanasan ang tindi o impact o epekto nito. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, ibinabala ng El Nino Task Force ng gobyerno ang mga local government unit na asahan ang malalang epekto ng phenomenon sa mga komunidad kahit na sapat ang tubig, pagkain at enerhiya sa ngayon. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, mas maiging paigtingin ang mga hakbang kontra El Nino. Batay sa datos ng Pag-asa, patuloy sa pagbaba ang level ng tubig sa ilang dam na mula sa 0.42 meter, bumaba ito sa 0.30 meter. Samantala, nasa 51 lugar na sa bansa ang nakararanas ng tagtuyot at tag-init. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na nakikita nito na halos buong bansa na ang makararanas ng El Nino. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:12 ng umaga, nakaranas ng mainit at maalinsangang panahon ang ilang lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Calapan, Oriental Mindoro noong Lunes. Pasok naman ito sa tinatawag o tinaguri ang danger level kung saan posible itong magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. Samantala, pumalo naman sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City sa Mindanao kahapon. Una nang nagbabala ang Department of Health kaugnay sa epekto ng El Nino sa kalusugan. Arangkada Balita!
Inatasan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Rapid Response Team upang maghatid ng agarang tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Mindoro Island. Layo nito na magbigay ng agarang lunas at masuri ang pinsala sa agrikultura na dinulot ng drought o labis na tagtuyot. Ayon sa kalihim, inatasan niya ang National Food Authority na tiyakin ang pamamahagi ng stock ng bigas sa mga apektadong Pilipino sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development. Dahil dito umapela si Secretary Laurel sa local government units sa buong Mindoro na opisyal na magdeklara ng state of calamity sa oras na kakailanganin. Arangkada Balita! Patuloy sa pagtaas ang presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas sa 10 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng karneng baboy, kung saan aabot sa 370 pesos ang kada kilo ng kasim, habang pumapalo sa 400 pesos ang liempo. At samantala, nilinaw naman ng grupong Sinag na hindi ito epekto ng El Nino phenomenon dahil sapat naman anito ang supply ng baboy, partikular na ng manok. Sadya lamang nitong tumaas ang presyo ng ilang farm input tulad ng feeds at langis, idagdag pa ang bayad sa biosecurity. Gayunman, hindi dapat umabot sa 400 pesos kada kilo ang presyo ng baboy. Kaya't nakikipag-ugnay na ang pork producers sa DA upang masilip ang problema at mapababa ang presyo ng baboy. Arangkada Balita! Pinaiimbestigahan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang hindi tamang pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Inatasan ng kalihim ang mga tauhan ng Department of Agriculture upang i-verify ang mga ulat na may ilang opisyal ng NFA na nagbebenta ng giniling na bigas. Batay sa natanggap na impormasyon ng DA, binibili ng NFA ang palay o unhusked rice sa halagang 23 pesos kada kilo at pagkatapos ay ginigiling bago ibenta ng halagang 25 pesos kada kilo. Dahil dito ay pinasilip ni Secretary Laurel sa iba pang ahensya ang usapin at paratang sa NFA. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan sa oras na 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga. Walang nakikitang problema si Chairman Rosendo So ng Samahang Industriya ng Agrikultura hinggil sa pagbili ng sibuyas online sa gitna ng napaulat na bentahan ng smuggled na sibuyas sa mas mababang presyo. Sinabi sa DWIZ ni Chairman So ng Sinag na dapat tiyaking legal na naipapasok sa bansa ang mga produkto dahil na rin sa mga sakit na maaaring dala ng mga ito gaya ng bird flu at African swine fever. Una nang inihayag ng Sinag na ang kasalukuyang farm gate price ay nasa 28 pesos lamang, bagamat ang production cost ng mga magsasaka ay aabot sa 30 pesos kada kilo. Ang avian flu pwedeng makahawa sa tao, di ba? So, mahirap yun. Tsaka yung etong ASF din, kung may contaminated na pumasok, maski hindi mag-spread sa tao, yan, maka-spread sa tao. Pero yung livestock natin dito, matatamaan din. And of course, yung sa sibuyas, siyempre, yung dumadating is kung illegal yan, hindi properly documented dun sa mga countries nila, baka contaminated, kawawa naman ang ating mga consumer. Yan po naman ang tinig ni Sinag Chairman Engineer Rosendo So sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Iniimbestigahan na ng BPI o Bureau of Plant Industry ang hinihinalang kaso ng onion smuggling sa bansa. Ito'y kasunod ng mga ulat na may mga ibinebentang imported na sibuyas sa social media, partikular sa Facebook. Kaugnay nito nilinaw ni BPI Director Glenn Panganiban na hindi naglalabas ng anumang phytosanitary at sanitary permits ang ahensya na kailangan upang legal na makapag-import ng sibuyas. Ayon kay Director Panganiban, hindi dapat
tinatangkilik ang mga smuggled na produkto dahil posible itong magdulot ng panganib sa kalusugan ng tao lalo na't hindi ito dumaan sa inspeksyon. Iminungkahi naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na tiyaking galing sa lehitimong distributor ang mga sibuyas at iba pang produktong pagkain upang makasigurong ligtas itong kainin. Arangkada Balita! Sa iba pang balita sa oras na alas 5:19 ng umaga, iginiit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na pagsisinungaling at scam lamang daw ang pangako ng gobyernong ibababa sa 20 pesos ang presyo ng o kada kilo ng bigas sa bansa. Ginawa ng alkalde ang pahayag sa isang prayer rally na pinangunahan ng Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace at Security sa lungsod ng Cebu noong linggo. Kaugnay nito, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang vlog na hindi lang Pilipinas ang nakakaranas ng issue sa presyo ng bigas dahil ito ay isang pandaigdigang problema. Anya, halos katumbas lamang ng itinaas na presyo ng mga nag-e-export na bansa ang pagtaas ng presyo ng bigas sa Pilipinas. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulo Real Jr. na hindi kakayanin ng pamahalaan na maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas dahil sa problema sa world market. Arangkada Balita! Samantala sa oras na alas 5:20 ng umaga, tanggap muna tayo ng ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. PBBM hinikayat ang Pag-ibig Fund na gawing mas accessible ang housing loans. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pag-ibig Fund na gawing mas accessible ang kanilang housing loan program. Sa kanyang talumpati sa 2023 Pag-ibig Fund Chairman's Report sa lungsod ng Pasay, pinuri ng Pangulo ang naitalang pinakamataas na napautang na housing loan ng Pag-ibig na pumalo sa mahigit 126.4 billion pesos, 2.65 billion pesos na Pag-ibig short-term loans, nakolektang loan payments na umabot sa 142 billion pesos at pinakamataas na total assets na sumirit sa 925.61 billion pesos. Umabot din sa 77.21 billion pesos ang pinakamataas na gross income at iba pa na naitala ng Pag-ibig. Kaugnay nito, umaasa din si Pangulo Marcos na susunod na taon ay aabot sa trilyon ang i-report ng Pag-ibig. Sa kabila nito, sinabi ng Pangulo na hindi pa tapos ang misyon dahil sa minanang malaking housing backlog at kailangan magtulungan daw ang Pag-ibig housing sector at mga lokal na pamahalaan para maisakatuparan ang pabahay program. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala sa pag-uulat pa rin ng ating DWIZ Patrol Enrolled Bill para sa panukalang Magna Carta for Filipino Seafarers binawi. Ang kabuang report ihatid ni Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Binawi na ng Senado ang enrolled bill para sa panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers. Sinaprobahan Senate Concurrent Resolution No. 17, epektibong pinababawi ang enrolled bill para sa Senate Bill 2221 at House Bill 7325. Ito'y matapos hindi matuloy ang paglagda sa Magna Carta of Filipino Seafarers bilang ganap na batas noong Lunes dahil ito'y under review pa ayon sa Presidential Communications Office. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang humiling na ayusin muli ng Kongreso ang naturang panukala, partikular ang magiging papel ng Department of Labor and Employment. Nagpasalamat naman si Zubiri sa punong ehekutibo dahil sa halip na i-veto ang panukala, ay pinaayos na lang niya ito sa mga mambabatas. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sa iba pang balita, nagsulat ng 1987 Constitution pabor sa pag-amyenda sa economic provision nito.
Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Suportado ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na siyang Vice Chairman of the Legislative Committee of the Constitutional Commission ang isinusulong na pag-amyanda sa economic provision ng saligang batas. Ito ang inihayag ni Ascuna sa isinagawang ikalawang pagdinig ng House Committee of the Whole ukol sa resolution of both houses number 7. Ayon kay Ascuna, ang kasalukuyang panukalang amyendahan ng Articles 12, 14 at 16 ng saligang batas ay nag-aalis sa restriksyong pang-ekonomiya sa public utilities, edukasyon at advertisement. Mayroon din anyang mga safeguard laban sa Senado at Kamara kung magdadagdag ang mga ito ng ibang pagbabago sa konstitusyon, partikular yung mga may kaugnayan sa politika. Parehas anya ito ng safeguard limits ng Kongreso sa ipinanunukalang pag-amyenda partikular sa economic provisions. Bukod pa rito, binanggit din ng opisyal na ang paglalagay ng katagang unless otherwise provided by law sa Articles 12, 14 at 16 ay nangangahulugang pwedeng mabago ito ng lehislasyon. Paliwanag pa ni Ascuna, dapat kasing maging flexible ang economic provisions at tumutugon sa nagbabagong kalagayang pang-ekonomiya. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa iba pang detalye ng mga balita, kayang pagsabayin ng plebisito sa charter change at 2025 midterm elections. Ito ang pagtitiyak ng Commission on Elections dahil handa na ang komisyon na magsagawa ng sabay na plebisito at halalan sa oras na aprubahan ng Senado at Kamara ang panukalang pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi hihingi ng malaking pondo ang ahensya at sa halip ay dagdag bayad na lamang para sa mga guro na magsisilbing Board of Election Inspector ang kanilang inihihirit. Pagdating naman anya sa usapin ng kagamitan, maaaring isama ng COMELEC sa balota o at voters counting machine ang pagtatanong ng yes or no para sa tsa-tsa. Arangkada Balita. At sa oras na alas 5:25 ng umaga, magbabalik po ang Arangkada Balita matapos lamang ang ilang paalala. Arangkada Balita. Sa oras na alas 5:31 ng umaga, nagbabalik po ang Arangkada Balita. Samantala, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa ating Metro Patrols. Pagsasabatas ng RA 11983, pinapurihan ng mga lolo't lolas sa Navotas. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Mama Beth Samson. Mama Beth? Labis ang kagalakan ng mga lolo at lola maging ng mga mambabatas nang suportahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang iniakdang House Bill 02924 at ngayon ay ganap na batas na. Ayon kay Lone Navotas Representative Congressman Toby Chanco, sa ilalim ng Republic Act 11983 o ang Expanded Centenarian Law, ito ay maghahatid ng saya all sa mga senior citizen sa pamamagitan ng cash gifts. Makukuha ng halagang 10,000 pesos sa mga senior citizen pagsapit ng kanilang ika-80, 85 at 79 o 75 na kaarawan. Ang 100,000 piso naman ay tatanggapin ng mga elderly pagtungtong ng edad na 100. Sinabi ng mambabatas na nararapat lang na bigyan ng pagpapahalaga ang mga seniors na naging katuwang sa pag-unlad ng lungsod noong panahon ng kanilang kabataan sa lungsod ng Navotas. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa iba pang balita, tutol si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na isabay ang plebisito ng sinusulong na economic charter change sa 2025 midterm elections. Kasunod naman ito ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nais ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isabay ang plebisito ng pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution sa halalan sa susunod na taon. Paliwanag ni Congressman Adjong, maaring
magamit sa politika ang tsa-tsa kung isasabay ito sa eleksyon. Dagdag pa ng mambabatas, binibilisan ng Kamara ang pagtalakay sa Resolution of Both Houses No. 7 upang malayo sa politika ang diskusyon kaugnay dito. Ako personally, I would want that to end the soonest possible time because come 2025, it would be an election season. And the reason why we're fast-tracking this discussion and the amendments is because we want to insulate this from political innuendos and political interpretation. This might be used as a campaign slogan. Yan po naman si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Arangkada Balita! Samantala, tanggap muli tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrols. Local Tourism Council at Local Council of the Culture of Art ng Bayan ng Paambong, Bulacan nagpulong. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Louie Angeles. Yes, magandang umaga. Formal ng idinaos ang pasinayang magkasamang pulong ng Local Tourism Council at Local Council of the Art ng the Culture and the Arts ng Bayan ng Paumbong. Pangunahing hinain ang pagbabalangkas ng isang tourism development plan at pagkakaroon ng cultural mapping upang mapalitaw ang natatagong yaman ng bayan ng Paumbong sa larangan ng sining at kultura. Susulong din ang pagtunton sa tunay na sinasabing sukang Paumbong at maipatigil ang ilang nagtitinda ng peking suka. Gayun din ang target ng na maparaming muli ang maitanim ng mga sasa na pinagkukunan ng suka kung saan nakilala ang kanilang bayan bilang sukang Paumbong dito sa Bulacan. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Angeles para sa Impilang Metodong Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Punta naman tayo sa mga lalawigan. Kuha tayo ng pinahuling kaganapan doon. 2 lalaki arestado sa Palawan. Alamin natin kung bakit mula sa report ni Chris Barrientos. Iba't ibang uri ng mga baril at bala ang na-recover ng mga otoridad mula sa 2 individual sa Purok Magalang sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Kinilala ang mga suspect na sina Armando Magarce Sr., sinasabing empleyado ng Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS at residente ng Barangay Bagong Sikata. At kasama nitong si Raymond Seratubias na residente naman ng Barangay San Jose, kapwa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ulat mula sa CIDG Palawan, nagsagawa mga ito ng buy-bust operation sa tulong ng mga operatiba ng City Police Office Station 2 kung saan nabilhan ng mga baril at bala ang mga naarestong suspect. Kabilang na dito ang isang carbine rifle at 3 short magazine at isang long magazine, 63 peraso ng live ammunition ng caliber 30, spare butt ng carbine rifle, isang caliber 45 na pistol, backpack, sling bag at eco bag na pinaglagyan ng mga baril at isang original na 500 peso marked money at 59 pieces ng 500 peso budal money. Sinasabing pag-aari ng mga suspect ang na-recover ng mga baril at bala at ibinenta sa undercover agent ng CIDG, subalit wala itong kasamang mga kaukulang dokumento. Sa kasalukuyan ay inihanda ng kasong isasampa laban sa mga naarestong suspect, partikular na ang paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Puerto Princesa City sa Palawan, Chris Barrientos ng DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sa iba pang balita, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Batak naglabas ng health warning dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Naglabas ng health warning ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa publiko dahil sa posibleng epekto ng El Nino sa kalusugan ng publiko. Ito ay dahil sa mga residenteng dumaranas ng ubo, pagtatae, lagnat at iba pa. Sa inilabas na pahayag ng Department of Health, idineklara ang pagpasok ng El Nino sa bansa
na posibleng mauwi sa pag-ulan at matinding init, posibleng dumanas ng iba't ibang sakit tulad ng lagnat, ubo, pagtatae at iba pa. Nangangailangan ito ng pag-inom ng maraming tubig, pagsusuot ng sariwang damit, pag-ehersisyo, pagkain ng masustansyang pagkain, paggamit ng sunscreen at pagsubaybay sa pinakabagong mga balita sa panahon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Nangangamba ang grupong Joint Foreign Chambers of the Philippines sa ilang nakasaad sa isinusulong na economic charter change. Tinukay ng JFC sa kanilang liham kay House Speaker Martin Romualdez ang mga katagang unless otherwise provided by law na nakalagay sa resolution of both houses number 7 para sa sektor ng advertising, basic education at public utility. Ayon sa grupo, posibleng magdulot ng kalituhan sa mga dayuhang mamumuhunan sa bansa ang mga naturang kataga. Gayunman, suportado ng JFC ang pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas para sa mas maluwag na foreign direct investment. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, 39 na minuto makalipas ang ikalima ng umaga, pumalo na sa mahigit 640,000 ang nakapagparehistro para sa 2025 midterm elections. Batay sa datos ng Commission on Elections, nasa 335,831 ang babaeng nagpasa ng aplikasyon habang nasa 308,156 ay pawang mga lalaki. May pinakamataas na naitala sa Calabarzon na nasa kabuuang 115,167 registrants. Nasunundan naman ng National Capital Region na may 95,557. Kabilang din sa mga nangungunang 5 rehiyon na may pinakamaraming bilang ng mga aplikante ang Central Luzon, Central Visayas at Davao Region. Samantala, mayroong halos 700 aplikante ang nag-file sa Register Anywhere Program booth sa Comelec Main Office sa Intramuros, Maynila. Arangkada Balita! Pinayuhan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alkalde sa Pilipinas na magsulong ng mga proyektong magpapaganda sa buhay ng kanilang constituents. Hinimok ng Pangulo ang municipal mayors na mamuhunan sa pangmatagalang mga infrastruktura na pakikinabangan ng kanilang mga kababayan. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iba pa ang panahon kaya't kailangan din ng pagbabago sa diskarte ng mga namumuno. Dagdag pa ni PBBM na huwag isipin ng mga alkalde kung hindi man matatapos sa kanilang termino ang mga ilulunsad na proyekto. Gayunman, inihayag ng Pangulo na mahalaga ay maganda ang nagawa at nakatulong ang mga ito para gumanda ang buhay ng kanilang constituents. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:42 ng umaga, perfect attendance sa 54 na sesyon sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Majority Leader Joel Villanueva. Batay naman ito sa record ng Senate Secretariat mula nang magbukas ang second regular session noong July 24, 2023. Wala ring absent sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, perfect attendance din ha. Oo, si Senator Sherwin Gatchalian, Senator Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Robin Padilla, Rafi Tulfo, Cynthia Villar at Riza Hontiveros. Ayon kay Senate President Zubiri, resulta naman ito ng magandang camaraderie sa Senado sa pamamagitan niya ng pagdalo nila sa kanila mga sesyon ay naipapakita nila ang kanilang commitment sa kanilang tungkulin. Pinakamaraming absent naman. Ito ha. Si Senador Alan Peter Cayetano kung saan 20 beses lang itong nakadalo
mula sa 54 na sesyon. Ang iba pang senador na marami ring liban, hindi naka-perfect attendance. Sina Senador Sani Angara, Nancy Binay, J.V. Ejercito, Cheese Escudero, Lito Lapid, Amy Marcos, Grace Po, Francis Tolentino, Mark Villar at Coco Pimentel. Arangkada Balita! Muli namang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang political provision ng konstitusyon ang gagalawin sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. Ayon kay Senate President Zubiri, kasunod na rin ito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilang economic provisions lamang ang gusto nitong baguhin. Wala na aniyang madadagdag sa Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6 na kanilang tinatalakay sa Senado na ipina-adapt ng Pangulo sa Kamara. Nabatid na sa inihaing resolusyon, tanging mga probisyon lamang ukol sa public utilities, educational institutions at advertising ang babaguhin. Pinadadagdagan ng mga ito ng mga katagang unless otherwise provided by law na magbibigay daan upang makabuo ang Kongreso ng batas na maaaring magbukas sa tatlong sektor sa 100% na foreign ownership. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Ito'y matapos namang aprubahan ng Korte Suprema ang kanselasyon ng pasaporte ng dating kongresista. Ayon kay Justice Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, nagpadala na sila ng liham sa gobyerno ng Timor-Leste upang ma-deport ang dating kongresista. Dahil dito umaasa ang Department of Justice na pagbibigyan ng Timor-Leste ang kahilingan ng DOJ upang harapin ni Teves ang patong-patong na kaso kaugnay sa pagpatay kay dating Governor Ruel de Camo at siyam na iba pa. Tiniyak pa ng DOJ na kasalukuyang nasa Timor-Leste pa rin ang dating mambabatas dahil wala silang natatanggap na impormasyon kung nakaalis na nga rito itong si Teves. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, ikinalugod ni Pamplona Mayor Janice De Gamo ang tulong ng Department of Justice sa pagresolba sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel De Gamo. Ayon sa biyuda ng gobernador, patunay ang pagkansela ng pasaporte ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa commitment o hakbang ng pamahalaan upang panagutin ang nasa likod ng pagkasawi ng kanyang asawa. Tinawag din ni Mayor Janice na fake news o peke ang ulat na hindi na interesado ang pamahalaan na ipagpatuloy pa ang kaso laban sa pinatalsik na mambabatas at iba pang akusado sa pagkamatay ni Governor De Gamo. Matatandaang noong Setyembre ng nakaraang taon naglabas ng warrant of arrest ang Korte sa Manila laban kay Teves at 3 iba pa sa sinasabing pagpatay kay Gobernadora De Gamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Arangkada Balita! Samantala sa oras na alas 5:46 ng umaga, magbabalik po ang Arangkada Balita matapos lamang ang ilang paalala. Arangkada Balita! Nagbabalik po ang Arangkada Balita. Samantala, alamin naman natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 3 magkakapatid na mga senior citizen namatay sa sunog sa lalawigan ng Rizal. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Arman Cambe. 3 magkakapatid na pawang mga senior citizen ang nasawi matapos masunog ang kanilang bahay sa Taytay Rizal kamakalawa ng gabi. Kinilala ng Taytay Rizal Police Station ang mga biktima sina Gloria Valera de Silva, 63 anyos, at ang 2 kapatid dito na si Celerina, 62, at Elvira, 66 na taong gulang. Sa report ng pulisya, dakoy kasiyam ng gabi nang sumiklab ang apoy na nagmula sa kusina ng bahay. Sinabi naman ni Lorna Valera, kapatahipag ng mga biktima, na nakalabas na ang 2 sa mga magkakapatid, subalit bumalik sa loob ng nasusunog na bahay para sunduin o iligtas ang PWD nitong kapatid. Hindi na rin naman na nakalabas ang mga ito nang lumakas na ang apoy sa nasusunog na bahay. Arman Cambi mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todo lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada
Arangkada Balita! Samantala, balikan natin ang Palawan. Ang nasabing lalawigan daw may pinakamataas na kaso ng dengue sa buong Mimaropa Region. Ang buong kabuang report ihatid ni DWIZ News FM Central Palawan Station Manager Chris Barrientos. Chris? Nangunguna ang lalawigan ng Palawan sa may pinakamataas na kaso ng dengue sa buong Mimaropa Region batay sa pinakahuling datos na inilabas ng Vector-Borne Mimaropa. Base sa nasabing report, mula Enero hanggang ikatlong linggo lamang ng Pebrero ngayong taon ay nakapagtala ang Palawan ng 412 dengue cases kung saan 6 sa mga ito ang nasawi. Pinakamataas naman na may dengue cases sa buong Palawan ay ang bayan ng Taytay sa Northern Palawan. Mayroon tong 80 cases. Sinundan ito ng Puerto Princesa City na mayroong 60 dengue cases at pangatlo naman ang bayan ng Nara sa Southern Palawan na mayroong 48 dengue cases. Samantala sa buong Mimaropa Region, mayroon ng 909 dengue cases ngayong taon na mas mababa ng 25.86% kumpara sa kaparehong unang 7 linggo ng taong 2023. Mula dito sa Puerto Princesa City sa Palawan, Chris Barrientos ng DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, nasa bansa pa rin daw itong si Pastor Apollo Kibuloy. Itong tiniyak ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio at sinabi nitong nag-iingat lamang ang kanyang kliyente. Nahaharap si Kibuloy sa pagdinig ng Senado hinggil sa alegasyon sa kanyang umano'y sexual na pang-aabuso laban sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at isang House probe o investigasyon naman ng Kamara sa mga di umano'y paglabag sa parangkisa ng Sunshine Media Network International na isang media outlet na nauugnay sa kanya. Sinabi naman ng Department of Justice na walang kahilingan mula sa gobyerno ng US para sa extradition ni Kibuloy na sa anumang kaso kailangang dumaan sa ilang layer o antas ng burokrasya. Ayon kay Attorney Topacio, magpupulong ang legal team ni Kibuloy para konsultahin ang religious leader tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Gayunman, sinabi ng abogado na wala pang desisyon sa kanyang o pagdalo nito sa Senate inquiry. Arangkada Balita! Mahigit 6 na taon ang nakabimbin sa Department of Justice ang mga reklamo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla kung saan kanyang inanunsyo na mula pa ito noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Secretary Remulla, petition for review ang mga ito sa reklamang panggagahasa, qualified trafficking at cyber libel. Kabilang din ito sa prioridad ng DOJ upang magkaroon ng resolusyon. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagdeklara na ng health emergency ang Peruvian government dahil sa outbreak ng dengue. Ayon kay Health Minister Cesar Vasquez, pumalo na sa 32 ang bilang ng mga nasawi sa nasabing sakit ngayong taon. Sumirit naman sa 31,300 ang kabuang bilang ng dengue cases sa nasabing bansa, kung saan karamihan sa mga kaso ay naitala sa Northern Peru. Itinuturong dahilan ng Health Minister sa paglobo ng mga kaso ang heat wave at matinding pag-ulan na nararanasan sa naturang bansa. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Muling umangat ang ranggo ng Filipino tennis star na si Alex Ayala sa Women's Tennis Association World Rankings. Mula sa ika-188 pwesto noong nakaraang linggo, umangat ang ranggo ng 18-year-old Asian Games bronze medalist sa ika-180 spot. Ito ay kasunod ng quarterfinal finish ng atleta sa women's single event sa Portugal. Samantala nakatakda namang sumabak si Ayala ngayong araw sa International Tennis Federation Tournament sa Slovakia.
Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Naku, bago pa ba to, Partner Day? Oo, may pinaringgan daw itong si Mama Annabel Rama na isang taong anyay nagmamalinis, lagot ka. Sino ka? Sa kanyang Facebook post, gigil na inihayag ni Annabel ang kanyang galit sa isang individual na akala mo kung sino raw na santa. Nais niya ring sampalin at sabunutan. Umaga naman, si Mama Annabel naman, ang taong hindi niya pinangalanan. Gayunman, nagbabala si Annabel na ibubunyag niya kung sino ang kanyang tinutukoy ngayong araw na to. Tsaka yan, hindi lang niya ibubunyag kung sino, pero meron pang mga karagdagang detalye. Tama ka dyan, partner. Ingredient. Ako, ito talaga. Antabayanan natin Oo, yan. antabayanan nga natin ha. Hindi, sabi nila, iniisip na agad si, yung kanyang dating ex-manugang. Si Sarah, di ba? Yun lang naman yung kaaway niya lately sa mga post nila, no? Yung kanilang sagutan. Anyway, titignan na lang natin kung sino itong tinutukoy. Baka naman may bago, no? Na tinutukoy Antabayanan natin yan mamaya-maya. Yes! Samantala para sa ating viral news, nagkita na ang tinaguriang world's tallest man at world's shortest woman sa California, United States of America. Muling nagkaharap sina Sultan Kosen, 41 anyos, residente ng Turkey at Jyoti Amge, 30 anyos, residente ng India, makalipas ang 6 na taon. Ayon sa isang post ng Guinness Book of World Records, si Sultan ay lumabas sa Italian TV program na Law Show Day record, habang si Jyoti naman ay sa Amerika upang magtrabaho sa isang hindi kilalang proyekto. Makikita sa larawan na nakatayo si Jyoti sa tabi ng higanteng sapatos ni Sultan na mukhang halos sapat na ang laki para magkasya ang kanyang buong katawan sa loob ng sapatos. At sumayin niyo mga kaibigan ng isang oras na balitaan dito pa rin po sa Arangkada Balita sa ngalan ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din ng Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga lingkod. Sa ngalan po ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. At ako naman po si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Uy, happy birthday muna kay Sir Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Susunod na ang programang Usapang Tol. Siyempre, sino pa ba ang kasama dyan? Kasama po sina Senator Francis Tol Tolentino at binibining Cecil Villarosa. At syempre partner, pagkatapos ng Usapang Tol, susunod naman ang programang Tandem kasama ang nagwagwapuhang John Ibanez at Drew Nasino. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita.